Yes mga brothers, nauwi na natin itong motor ng FKM, the Victorino 250i. Aalamin natin ang specs at features ng motor na ito para sa mga wala pang idea natin dyan mga brothers on the wheel. Kaya let's go sa go! Alright mga brothers, alamin natin ang disenyo nitong Victorino 250i. Alright, so isa siyang scrambler bike. Bigyan ko kayo ng idea kung saan galing yung scrambler. So dati kasi mga brothers, ng panahon pa, ng araw o ng hapon, wala pang mga enduro bikes or mga dual sports bike noong araw. So ang ginagawa ng mga tao noon, yung standard bike, pinapagaang nila, tapos pinapalitan nila ng mga pang off-road na motor. And then tinawag nilang scram, and then naging scrambler. Tapos ngayon, inadapt ng mga motorcycle company at ginawa nilang scrambler na modern classic or advanced classic ang datingan. So yung pagkakadesign niya, meron tayong straight chassis dito na makikita, and then yung chassis niya sa baba is a double cradle. Gusto ko rin yung pagkakagawa rito mga brothers ng stainless muffler niya, tapos slick on pa ito. So pwede nyo palitan kung anong gusto nyo muffler or aftermarket. Pero for me, satisfied na ako dyan sa tunog yan. Meron tayo dito 15 na rim sa likod at 17 naman na rim sa harap. Mamaya tignan natin kung ano yung mga sizes niyan. Yung upuan niya, masasabi ko na hindi siya ganun kahabaan. I think para siyang semi-single seater ang datingan sa akin. Pero pwede namang umangkas dyan kasi kami ng anak ko, nang inangkas ko siya, goods naman. So parehas naman kaming skinny build na 50 kg ang weight reference. Naka-disc brake na rin ito at mamaya alamin natin kung ano ang mga specs niyan. Makikita niyo naman at meron lang siyang mga conventional na ilaw which is okay lang for the retro look. No, ang gusto ko sa kanya, wala siyang chrome, no, na nagre-represent na pagkaragid ng datingan ng motor na ito, which is bumagay talaga kasi pag mga scrambler bike kasi mga brothers, more on rugged yan kasi pinanlalaro natin yan sa mga off-road katulad ng Lahar Challenge, tsaka Keep It Dirty yung event sa Manila. Okay, so yung handlebar niya mga brothers is a scrambler handlebar, and then meron na rin niya na tinatawag na support sa gitna. Comment nyo nga kung anong tawag ba talaga dyan para at least ma-educate naman ako mga brothers. Okay, meron na rin siya kasamang port boots at nakikita nyo yung plate na yon. Yan, kita ba rito? Ayan o. So yan mga brothers, yung plate na yan, pwede nyo naman tanggalin kung ayaw nyo. Pero kasi dati, nung araw mga brothers, dyan nilalagay yung number, no, para alam natin kung ano yung number ng isang rider. Kasi nga nung araw, yung mga scrambler pinangkakarera sa mga off-road na daanan. Alright? O kung patawagin nila isa flat tracks. Ayan. Hindi ako nagkakamali. So ngayon mga brothers, alamin naman natin yung specs at saka features ng motor dahil tapos na natin pag-usapan yung kanyang body design. Okay mga brothers, pag-usapan muna natin yung makina niya kasi ito yung pinaka-highlight sa motor na ito. Kasi mga brothers, for 158,000 pesos na cash price, meron ka ng small package na 250cc B-twin engine. Ito nga yan mga brothers. Alam naman natin mga brothers, ang B-twin engine pagdating sa motorsiklo, ito yung pinaka-muscle na makina. Kasi nga, yung tunog nito, it's something iba yung karakteristik niya o iba yung feel ng tunog niya. Talaga namang napakasarap sa tenga. Kahit ako tuwing nga sasakyan ko to, talaga nire-rev ko kasi ang sarap pakinggan. Tsaka yung vibration, feel na feel mo sa makina at yung power niya. Anyway, balik tayo. So ito nga pala mga brothers is naka-air cool. So napansin ko, nung inuwi ko ito galing San Simon, Pampanga hanggang dito sa Olongapo, meron siyang kainitan. I guess papalitan ko ito ng mas malapot na langis kung owner ako ng motor na ito para mas mag-lessen since hindi siya naka-liquid cooled or oil cooled. Alright, so meron siyang 5-speed manual transmission pagdating sa cambio at ang pattern ng kanyang shifting is 1 down, 4 up. Yung neutral niya mga brothers is between ng primera at saka segunda. Alright, so sa kanyang power ratio mga brothers, meron nga pala itong 16.7 horsepower na dulo at meron naman siyang arangkada na 17 Nm of torque. Hindi siya naglalayo sa numbers pagdating sa power ratio sa Rusi Classic 250. Halos same sila. Pero ako kasi owner ako noon at na-try ko ito, malayong malayo yung performance nito pagdating sa power ratio since naka B-twin engine siya
At the same time, naka-fuel injected na rin. So talagang iba yung punch ng power pag naka-fuel injected. At the same time, binibigyan ka naman niya ng katipiran sa gasolina. Ang kagandahan pa niya mga brothers, meron itong skid plate dito. Isa ito sa mga extra protection pagdating sa mga dumi, putik, para hindi ganon magasgasan yung makina natin. Alright mga brothers, check natin ang meter panel nitong Victorino 250i. Buksan natin. By the way, combination nga pala siya ng analog and digital, no? So meron tayo dito makikitang RPM hanggang 12,000 yan. Meron tayong neutral indicator dito at meron naman tayo ritong gear indicator ba? Dalawa, no? At least kita pa rin natin yung letter N, no? Hindi tayo hirap. Meron tayo ditong engine check, nakailaw ngayon yan kasi hindi pa bukas yung unit. Tapos left and right, pailawin natin. Yun, no? Magkahiwalay kahit maliit lang yung ating meter panel mga brothers. Tapos dito sa baba, sa digital display niya, meron tayo ritong kilometers per hour, yung odo nyo, and also yung ating fuel meter. So that's it, yung mga essential and basic indicators lang naman ang ating makikita. And also yung kanya palang high beam. Ayan, no, nandito sa kanan. Alright, pagdating sa manibela, no, ito nga yung sinasabi ko, meron siyang handlebar support. Ano ba tawag dito mga brothers? Paki-comment nyo nga para naman malaman ko. No, kailangan kasi ito lalo na pagka naglalaro ka sa mga off-road, no? Dito sa kaliwa meron tayo ritong N-bar na side mirror. Ganda, oh. Pwede niyo pang ganitihin 'yan. Kung ayaw nyo, ayan, mas maganda, di ba? Nasa inyo yan. Tapos yung handle grip niya sakto sa isang large na kamay. Meron din lang tayo ditong ordinary na clutch lever pero okay naman, suwabe naman piga-pigain. Flasher, low beam, and also ang ating high beam. Left and right. Tapos yung horn niya, check natin. Malakas, kahit wag na kayo magpalit. Alright, dito sa kanan, ganun din. Meron din tayo ditong N-bar na side mirror and also yung approach ng handle grip. Same as same na pang large na kamay. Wala na itong switches sa ilaw, so matic na to pagka tuwing gagamitin nyo yung motor, nakabukas na o nakapirmi na ang kanyang headlight. Electronic starting, at ang gusto ko dito, madali kang maglagay ng iyong brake fluid dahil diroskas na lang siya kesa doon sa conventional na di-screw. Ayan, sara na natin. So meron tayo rito mga brothers na napakalaking size ng fuel tank dahil 17 liters ito. I guess meron tayo ritong 2 liters na reserve at 15 liters naman yung kanyang capacity. So hindi ko pa masasabi sa inyo mga brothers kung ilang kilometers per liter ang kanyang fuel consumption dahil dapat ubusin ko muna ito. Kaya ito ay dapat kung sakyan na sakyan o i-ride ng i-ride. Meron tayo ditong kabuuang seat height na 820 mm. May kataasan siya mga brothers pero abot ko naman. At sabi ko nga, abangan nyo ang ating bike fitting sa ating performance review. Tapos ground clearance niya is 203 mm. May kataasan kasi nga isa itong scrambler bike. No, ganda talaga ng kanyang solid na grab bar. Okay, and then ang bigat niya is 151 kg in curd weight. Kasing bigat niya mga brothers yung Cape 400 ng Motorstar. Ayan, for the reference. Dito sa harapan mga brothers, makikita nyo merong grills yung headlight. So ano ba ibig sabihin talaga nito? So mga brothers, nung araw nilalagyan talaga nila nito kasi pagka nasisemplang nila yung motor sa mga off-road o sa mga flat track races, para maproteksyonan yung headlight nila at hindi basta-basta mababasag. So kung tawagin natin ngayon is a headlight grill. So meron siya ritong rounded headlight at gumagamit ito ng halogen lamp. At sabi ko nga lagi, pwede nyo naman itong i-upgrade ng LED dahil marami na nga naglabasan at hindi pa na ngayon na LED na bombilya. Meron din siyang park light at bulb type din ito at pwede nyo rin itong i-upgrade para mas malakas. Meron naman tayo ritong turn signal lights na flexible. Ito pasado sa akin ito. Ito yung lagi kong hinahanap pag nakalabas yung mga turn signal lights kasi pag matitigas, in my experience, nababali agad. And then ito, flexible nga at gumagamit pa siya ng bulb type na bombilya. At ako, upgrade ko ito ng LED para mas malakas. Meron tayo rito nga solid metal na fender and gustong gusto ko yung pagka gloss black niya at yung grills niya rito talaga nagre-represent na classic rugged look. Then may port boots tayo dito at gumagamit nga pala ito ng telescopic fork sa kanyang front suspension. Meron pa tayo dito nga reflector para pagka lumiliko tayo o nag-u-turn tayo ay mas kitang-kita tayo sa kalsada. Pagdating naman dito sa gulong, gumagamit ito ng 17 inches spoke wheel dito sa harap.
At ang gulong niya naman is 100/80 na dual sports star, no? Branded ito ng CST. So isa to sa mga gandang brand pagdating sa gulong na made in China. Tingnan natin. Okay nga, may pagka soft compound siya. Tsaka pag dual sports mga brother, ibig sabihin pwede natin siyang gamitin sa off-road na daanan. At hintayin nyo mga brothers ang ating episode dahil dadali natin ang motor na ito sa off-road place dyan sa Zambales. Yung kanyang preno dito sa harap mga brothers is gumagamit ito ng disc brake, no? Ang kagandahan pa at ang napansin ko dito, gumagamit siya ng racing piston caliper. Masasabi ko kasi apat yung piston niya. Napansin ko na rin ito pagka pinipreno ko, may kalakasan ng preno yung harapan nito. Dito naman sa likod mga brothers, meron tayo ritong solid na grab bar. Ayan, bakal na yan mga brothers. Yung fender niya, I think ito, solid plastic na silver din yung kulay katulad do sa tangke. Meron tayo ditong LED na taillight. Yan, good thing. At flexible na turn signal lights na bulb type na rin. Yung plaka natin nandito at yung ilaw ng plaka is naasa na dito sa taillight. And then meron tayong reflector dito, no? Disc brake na rin ito mga brothers sa likod at meron itong single pot piston caliper na preno. Okay, yung swing arm niya solid din na bakal at all the way nakakonect doon sa ating monoshock na adjustable. Sabi ko nga, ang ganda ng muffler nito at slick on type. Pwede niyong palitan kung anong gusto niyong ipalit. Basta hindi bawal sa inyong syudad. Okay? So meron tayo rito mga brothers na 15 inches na spoke wheel. Ayan lapad laki niya, no? Tapos yung tire size niya is 130/90. Malaki-laki ito mga brothers. Again, dual sports ito mga brother, kaya madadaan natin to sa off-road o sa mga malulupang kalye, pwede siya. Yung rear sprocket niya mga brothers is a 45 teeth at may chain size ito na 530 sa kanyang kadena. So napakalaki talaga, pang big bike na, no? Wala lang ako idea dun sa front sprocket niya. So sa mga owners ito, paki-comment nyo nga kung ano ang kanyang front sprocket. At isa pa sa gusto ko sa motor mga brothers, yung kanyang foot pegs. Ayan ang ganda, hindi tinipid. Aluminum made, tapos combination siya ng rubber dito sa ating tatapakan. Solid yung pagkakagawa sa kanya. At saka silver yung kulay and then silver din yung mga caliper, which is nabagay sa karakteristik ng motor. So isa pa sa gusto ko rito, ang linis ng underneath dahil naka-monoshock siya. So madali nating malinis, madali nating ma-repair yung motor na ito. Wala nga lang siyang center stand, kaya bibilan nyo siya ng paddock stand kung sakaling gagawin nyo o lilinisin nyo ang isang ito. So mga brothers on the wheels, na-discuss ko na nga sa inyo ang specs and features ng motor na ito. So sa mga hindi pa nakaka-subscribe mga brothers on the wheels dito sa ating YouTube channel, mag-subscribe na kayo para ma-update ko kayo sa tuwing ilalabas natin ang episode na ito. Kung dito naman kayo sa Facebook nanonood mga brothers on the wheels, mag-follow na kayo, mag-comment, i-heart nyo rin ang ating episode, and most of all mga brothers, i-share nyo na rin itong episode na ito para sa konting suporta dito sa ating Facebook page. So once again mga brothers, ako po si Art ng Sork Moto. Maraming salamat po sa pagsama nyo sa ating serye dito sa Victorino 250i. Kaya for now mga brothers, ride safe and cheers!